ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera. At ito, ang Hoy! Bawal Yan! Panoorin natin ang mga susunod na report. Parusa sa paggamit ng pekeng pera. Alamin, ngayong papalapit na ang Pasko, tiyak marami ang makakatanggap o magbibigay ng aginaldo. Kaya asahan ang mahabang pila sa mga ATM para mag-withdraw ng pera. Ngunit, sa panahong ding ito, naglipa na ang mga gumagamit ng mga pekeng pera para makapanloko. Ano nga ba ang mga parusa sa mga mapapatunayang nagka-counterfeit ng pera ngayong holiday season? Alamin sa report na ito. Ngayong papalapit na ang holiday season ay mas pinag-iingat na ang publiko laban sa mga taong nananamantala at gumagamit ng pekeng pera sa mga transaksyon. Sa dami kasi ng customer na dumadagsa sa mga pamilihan para bumili ng pang Noche Buena o pang regalo. Wala ng panahon ang mga tindera na i-check kung totoo o pekeng pera ang ibinabayad sa kanila. Sa kabila ng mas pinaigting na operasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mula 2010, umabot na sa 35 milyong pisong halaga ng counterfeit money ang nakumpiska at 212 suspect na ang nahuli. Kaya paalala ng otoridad, doble ingat at siguruhing chinecheck ang mga sinusukli sa atin at ang ating ipinambabayad. Dahil ang pamemeke ng pera ay paglabag sa batas sa ilalim ng Article 168 ng Revised Penal Code o ang illegal possession and use of false treasury or banknotes and other instrument of credit. Isinasaad dito na ang paghawak o pagkakaroon at paggamit ng pekeng pera ay pinagbabawal sa batas. Ang sinumang lumabag dito ay maaaring patawan ng presyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at multa na 2,000 hanggang 10,000 piso. Kaya ngayong holiday season, paalala sa publiko na maging mapanuri sa mga perang natatanggap at kung may kahinahinala sa inyong pera, ipagbigay alam agad sa kinauukulan tulad na lamang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga batang edad 12 pababa, bawal nang umupo sa harap ng sasakyan. Parusa sa mga lalabag, alamin. Ngayong holiday seasons, marami ng mga nagbabakasyon gamit ang mga pribadong sasakyan. Kaya mahalagang tandaan para sa mga babiyahe, lalo na kung sila ay may kasamang bata o sanggol, na ilagay sa mga Child Restraint Systems o CRS ang kanilang mga sasakyan. Ito ay para maproteksyonan ang mga bata sa mga road accidents. Ang parusa sa mga lalabag at limitasyon ng batas na ito, alamin sa report na ito. Tuwing holiday seasons, ang mga bata ang pinakamasaya tuwing may bakasyon ang pamilya. Kaya marapat lamang sa mga magulang na siguruhin ang seguridad ng kanilang mga anak sa kada biyahe. Gayon lamang, nakasanayan na ng mga pamilyang Pilipino ang isakay ang kanilang mga anak sa front seat o kaya naman, madalas ay kinakandong ito ng mga magulang upang mas marami ang masakay sa sasakyan. Ngunit, ang ganitong practice, mariing ipinagbabawal sangayon sa Republic Act No. 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act. Ayon sa batas, ang mga batang edad 12 pababa at may katangkaran na 4 feet 11 inches pababa ay ipinagbabawal na maupo sa front seat o walang kasamang guardian sa loob ng sasakyan. Papayagan lamang silang maupo kung sila ay lagpas na sa 4 feet 11 inches na height, kahit sila ay nasa edad 12 pababa, o hindi naman ay may medical emergency o medical condition. Nakasaad din sa batas na ito na nararapat na mag-install ng Child Restraint System o CRS ang mga may-ari ng sasakyan na may mga isinasakay na bata. Ito ay isang device na inilalagay sa sasakyan kung saan pauupuin ang bata upang malimitahan ang galaw nito kung magkaroon man ng banggaan o biglang preno ang sasakyan. Pinasisiguro din na may Philippine Standard Mark License o Import Clearance Certificate o ICC mula sa Bureau of Product Standards o BRS ang mga produktong ito. At ang mga lalabag sa batas na ito ay pagmumultahin ng 1,000 piso para sa first offense, 2,000 para sa second offense, at 5,000 piso at suspensyon ng lisensya ng 1 taon para sa third at succeeding offenses.
Para naman sa mga magmamanufacture, magdodonate, magtitinda o gagamit ng substandard o expired na CRS, maaari itong pagmultahin ng hindi bababa sa 50,000 pesos at hindi lalagpas sa 100,000 pesos kada CRS. Samantala, limitado pa lang ang batas na ito sa mga private vehicles at pinag-aaralan pa kung isasama ang mga public utility vehicles. Parusa para sa illegal hunting ng mga endangered species. Alamin, ngayong Nobyembre, inilabas ng Philippine Eagle Foundation ang bagong hatch na Philippine Eagle na pinangalan ng Chick No. 30. Sa kabila nito, nananatili pa rin critically endangered species ang ating pambansang ibon, ayon sa International Union for Conservation Nature o UICN. Paano nga ba napoproteksyonan ng batas ang ating endangered species, tulad na lamang ng Philippine Eagle? Alamin sa susunod na report. Itinuturing na national bird ng Pilipinas ang Philippine Eagle o kilala sa tawag na monkey-eating eagle dahil sa bukod sa endemic ito sa bansa, ay sinasalamin din ito ang kabuoang kalusugan ng kagubatan. Bagamat matatawag man na apex predator ay hindi pa rin ito nakakaligtas sa kamay ng mga taong mapang-abuso na pumapatay at humuhuli sa mga ito. Ayon sa Philippine Eagle Foundation o PEF, nasa 392 pairs na lamang ang Philippine Eagle na namumuhay sa wild at ang pangunahing kalaban nila, walang iba kundi illegal hunting at deforestation. Noong July 2024 ay naitala ang pagkamatay ni Mangayon, isang Philippine Eagle sa Davao de Oro dahil sa blood loss dulot ng pamamaril gamit ang isang improvised air gun. Ito na ang ika-11 kaso ng eagle shooting na naitala ng foundation magmula noong 2020. Kaya panawagan ng grupo ang mas pinaigting na pagpapatupad ng batas para proteksyonan ang mga endangered species. Ano nga ba ang parusa sa mga mahuhuling nanghahunting at pumapatay nito? Ayon sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act o Republic Act 9147, ang sinumang mahuling pumatay sa critically endangered species tulad ng Philippine Eagle ay maaaring makulong ng 6 hanggang 12 taon at pagmultahin ng 100,000 hanggang 1 million pesos. Samantala, ayon sa International Union for Conservation of Nature, 480 na species ang may risk ng extinction sa bansa, kabilang ang Palawan pangolin, Philippine turtles at Philippine cockatoos. Parusa sa littering. Alamin, ayon sa annual report ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, noong 2023, higit 16,000 na Pilipino ang nasita dahil sa pagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar. Ngayong patapos na ang taong 2024, mahalagang paalala na ipinagbabawal ng isang memorandum ng MMDA ang littering o pagtatapon ng basura sa mga daan. Ano nga ba ang karampatang parusa para sa mga mahuhuling lumabag dito? Alamin sa report na ito. Araw-araw mong makikita sa kamay nilaan ang nagkalat na mga basura sa daan at wala sa tamang tapunan. Mga papel, plastik, natirang sigarilyo o pinagbalatan ng pagkain ang madalas nagkalat dito. O kung hindi man, nakabalandra naman ang mga ihi, dura o minsan ay mga dumi pa. Ang mga ganitong sitwasyon sa daan ay ipinagbabawal ayon sa MMDA Regulation No. 96009 o ang Anti-Littering Law ng Metro Manila Council. Simple lamang ang isinasaad nito na ipinagbabawal ang hindi tamang pagtatapon ng basura, pag-ihi o pagdumi at pagdura sa mga pampublikong espasyo. Kasama rin dito ang pagbabawal sa maduduming harapan at paligid ng mga establishmento, madudumi o walang basurahan ng mga public utilities, at iligal na paglalagay ng mga signage, poster at mga print ad. Ang mga mahuhuling lalabag dito ay maaaring pagmultahin ng 500 hanggang 1,000 piso o maaari rin silang mag-render ng community service ng 8 oras sa isang araw hanggang 16 na oras sa 2 araw. Matatanda ang noong 2023, lumabas sa Anti-Littering Apprehension Report ng MMDA na 16,334 na individual ang lumabag sa batas kung saan ang tira ng sigarilyo ang pangunahing basurang itinatapon sa daan. Kaya paalala sa mga naninigarilyo, may angkop na lugar kung saan dapat manigarilyo, gayon din kung saan dapat itapon ang mga upos at tira niyong sigarilyo.
Sa ibang pagkakataon, sining o street art ang turing sa mga graffiti na madalas makita sa mga pader o establishmento. Pero, ibang usapan na kung ito ay nakapinta o nakasulat sa pampublikong espasyo, kung saan ito hindi pinahihintulutan o ang tinatawag na vandalism. Ano nga ba ang parusa sa vandalism? Alamin sa report na ito. Ang mga pampublikong gusali at pasilidad ay kadalasang target ng vandalism. Ito ay yung intensyonal na paninira ng mga kagamitan. Marami itong uri, ngunit ang talamak rito ay ang pagsusulat sa pader o ang graffiti art ng walang pahintulot. Kadalasan, gumagastos ang pamahalaan ng ilang halaga mula sa buwis ng publiko para sa repair at restoration ng mga lugar o kagamitan na ito. Kaya naman, nagpapatupad na ang mga lokal na pamahalaan ng mga ordinansa sa kani-kanilang nasasakupan para parusahan ang mga gumagawa nito. Ano nga ba ang parusa sa mga mahuhuling nagva-vandalize? Ayon sa Senate Bill No. 3042 o ang Anti-Vandalism Act of 2009, ang vandalism ay isang krimen na dapat parusahan. At ang sino mang mahuling gumagawa nito ay maaaring pagmultahin ng 5,000 piso sa unang offense, 8,000 piso naman sa ikalawang offense, at sa ikatlong offense, pagmumultahin ng 10,000 piso ang may sala at maaari siyang makulong ng 1 buwan hanggang 1 taon, depende sa pinsala na kanyang naidulot. Ang pagpili ng trabaho na papasukin ng isang individual ay nakabatay sa personal na pamantayan at kapasidad ng bawat isa. Kaya sa pag-alis sa trabaho, mahalaga ring isaalang-alang ang mga ito. Paano naman kung ang isang empleyado na nais mag-resign ay pinipigilan ng kanyang amo? Ano kaya ang parusa rito? Alamin sa susunod na report. May mga pagkakataon na ang isang empleyado ay nais nang umalis sa kanyang trabaho dahil sa ilang personal na dahilan. At kapag umabot ang isang trabahador sa ganitong punto, may ilang mga hakbang lamang siya na kailangang gawin na bahagi ng proseso sa pagbitiw niya sa trabaho. Kabilang na riyan ang pag-abiso sa mga amo niya 1 buwan bago ang inaasahang pag-alis o ang tinatawag na 1-month advance notice. Ito ay sa paraan ng pagsusumite ng resignation letter. Paano naman kung matapos mag-abiso ang isang empleyado at maisumite ang mga kailangang dokumento ay hindi ito pinayagan ng kanyang amo? O mas masakla pa, ay iniipit ito para hindi tuluyang makaalis. Batay sa 1987 Constitution, isa sa mga basic human rights ng bawat individual ay ang kalayaan mula sa sapilitang pagtatrabaho. Nakasaad din sa Labor Code of the Philippines na nangangalaga sa mga karapatan at namamahala sa mga practices sa trabaho, na ang sino mang employer na mapatunayang nang-iipit ng kanilang mga empleyado ay maaaring pagmultahin ng 1,000 hanggang 10,000 piso o pagkakakulong ng 3 buwan hanggang 3 taon. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. Kasong isasampa sa nagpabayang nakasagasa ng hayop. Alamin, sa batas, hindi lang ang pagkasagasa sa tao ang may kaakibat na parusa. Dahil kung ikaw ay nakadisgrasya ng isang hayop at pinabayaan mo ito, may parusa rin ito sa batas. Kung ano ito, alamin sa report na ito. Kamakailan, napabalita ang pagkamatay ng itinuturing resident dog ng MBC Media Group na mas kilala sa tawag na Buster. Ang kaawa-awang aso na sagasaan ng isang van sa kahabaan ng Vicente Soto sa Pasay City. Kita sa CCTV na tumatakbo si Buster kasama ang iba pang aso nang bigla itong mabundol ng naturang van na nagdire-diretso lang at hindi man lang tumigil. Bagamat nakuhanan sa CCTV ang insidente, hindi pa nasisilip ng mabuti ang plaka ng sasakyan. Paano ang mangyayari kung nagkataong pinabayaan ng nakasagasa ang hayop at kung mapatunayang ang sinuman ay nagmamaltrato ng mga hayop? Nakasaad sa ilalim ng Section 9 ng Republic Act 10631 o ang nag-amyenda sa The Animal Welfare Act of 1998, ang sinumang magpapabaya matapos mapahamak ang isang hayop at kung magresulta ito sa pagkamatay ng naturang hayop, ay makukulong ng 1 hanggang 2 taon at pagmumultahin ng 100,000 pesos. Kung hindi naman ito namatay, pero naging malala ang kalagayan nito, maaaring makulong ang salary ng 1 taon at 6 na buwan at pagmultahin ng 50,000 pesos. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto
o kaya ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!